po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang individual na pinalad makahanap ng mga taong bumago sa kanyang buhay. Siya ay si Lucas. Ako si Lucas. Nagtatrabaho ko bilang isang family driver. Bagamat mahirap ang magtrabaho na malayo sa pamilya, lalo na kung ang amo mo ay mahirap pakisamahan. Subalit, tiniis ko ang lahat para lamang maitaguyod ko ang aking mag-iina sa probinsya. Dala-dala ang paniniwalang lahat ng ating sakripisyo ay nagbubunga. Ayusin niyo to bago ako makabalik mamaya. Kung hindi, malilitigat kayo sa akin. Kailan? Usok na naman ang ilong ko sa galit. Lunes pa man din ngayon. Lucas! Yes, sir. May pupuntahan tayo. Yes, sir. Oh, bakit gusto ang uniforme mo? Naku, sir, sorry po, brown out po kanina kaya hindi ko na na-plancha. Sa susunod na makita kong gusto ang uniforme mo, yung mukha mo ang paplansyahin ko. Hindi na po mauulit, sir. Dapat lang! Mang Lucas! Uy, Sir Jay, good morning po. Oh, sumabog na naman ang bulkan kanina. Maraming namatay. Buti po, hindi kayo nakasama. Anong hindi? Akong sumalo ng unang buga. Nasa bahay pa lang, nag-aapoy na eh. Hindi ko siguro si Tito Philip. Baka nilayas ang una siya. Grabe kong magsalta. Akala mo hindi taong kausap. Grabe. Pasensyahan nyo na po. Matanda na kasi. Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya niyang irritable. Hindi naman ako pwedeng umasta lang ganyan sa kanya, sir. Habak na driver lang ako. Hindi kasi yan sa edad. Nasa tao talaga yan. Buti, napagtsatsagaan mo ugali niya. Kailangan, sir. May binubuhay akong pamilya. Iyak yan, ha? Nay, nilalagnat po kasi. Hindi ko alam po bakit. Ha? Patingin nga. Abay, mukhang may kabag din siya. Ano po bang gagawin ko? Mabuti pa ipacheck up mo na. Wala po akong pera eh. Hindi pa nakakapagpadala si Lucas. Ako nang bahala. Sige na, magbihis ka na. At dalhin mo si Buboy sa ospital. Pahihiramin na lang mo muna kita ng pera. Saka mo na bayaran yun. Pero na... Sige na. Baka mamaya lumala pa ang nararamdaman ng anak mo kung pababayaan mo lang ang dinaramdam niya. Sige na, sige na. Ako na magbabantay kina Mika at Kiko. Salamat, Nay. O ano, kumusta na kayo si Buboy? Bumaba ng lagnat. Napainom ko na ng gamot. Buti naman. Bukas pa ako susweldo. Ipadadala ko agad dyan, ha? Salamat, Lucas. O ikaw, kumusta ka naman? Baka napapabayaan mo na rin ang sarili mo, ha? Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Maayos ako rito. Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema rito. Lucas! Lena, tatawag ako ulit mamaya, ha? Sige, Ha? okay. Lucas! Sir! Kanina pa kita tinatawag. Sir! Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na humahawak ng cellphone pag oras ng trabaho? Sorry, sir. Sorry po. Ipagpamanin nyo. Hindi na mahuli, sir. Sunduin mo si Olivia sa airport. Yes, sir. Magkita na lang tayo bukas, ha? I need to take a rest today. Stressful ang biyahe. Saan ba talaga dadaan itong nasusundan kong sasakyan? Pag-ewang-gewang, ha? Lucas, ano ba? Ma'am, Parang bagong ang takbo natin, ha? naku, pasensya na po. Ito po kasing nasa unahan kong sasakyan, oh.
Buti na lang nakapreno ko. Ano ka ba? Di ka ba marunong magpreno? Ha? Tanga ka? Muntik na ako masubsob sa front seat. Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napalakas po ang preno kasi biglang huminto yung nasa unahan ko sa Ayusin sakyan mo pag umaneho mo. Kung ayaw mo mawala ng trabaho. May 7 taon na ang panganay niyo sa susunod na linggo. Wala bang planong umuwi si Lucas? Kinausap ko na nga po kanina, Nay. Sabi niya, susubukan niyang magpaalam sa boss niya. Oo, kasi ang huli niyang uwi, halos 2 taon na, di ba? Opo. Talo pa nga niya OFW. Subsub nga po sa trabaho eh. Sabi niya kasi, gusto niya na makapagpatayo kami ng sariling bahay para hindi na kami nakikipisan dito sa inyo. Eh, ayos lang naman sa amin ang tatay mo na dito muna kayo sa bahay. Pero mas mainam pa rin po yung meron kang sarili, di ba ho? Kaya lang paano naman kami makakapagpatayo ng bahay kung ganito nauubos lang sa mga gastusin na kinikita ni Lucas. Kaya tuloy minsan, parang gusto ko na magtrabaho eh. Para matulungan ko siya sa paghahanap buhay. Hindi maaari. Eh, sir, birthday po kasi ng anak ko eh. Pag birthday ba ng mga anak ko, nakikita mo ako nagbabakasyon, Lucas? Hindi po, sir. O ngayon, anong karapatan mo magpaalam na maglib ng 1 linggo para sa birthday ng anak mo? Kahit sana isang araw lang, sir. Makulit ka rin, ano? Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin o maghahanap na ako ng ibang driver? Sige po, hindi na po ako uuwi, sir. Pasensya na po kayo. Makindab na sa sakyan. Hindi na ako nito mamalasin kay sir. Mang Lucas, Ay, Sir Jay, oh, ano na ang plano mo ngayon? plano? Bakit, sir? Oh, hindi ko pa ba nababalitaan? Ang alin, sir? Pupunta ng US si na Tito Philip. Oh, Baka daw doon muna sila ng mga 5 taon. Depende kung sasabihin ng doktor. doktor, sir? Oo, may Bakit? sakit yung panganay nila. Ha? Oo, nung 1 linggo lang nalaman. Eh, kailangan ipagamot. Ganun ba, sir? Aalis na sila bukas makalawa. Naku, paano kaya ito? Mawawalan pala ako ng trabaho. Eh, mo, Mang Lucas. Kapag may nalaman ako naghahanap ng driver, sasabihan kita. Ha? Naku, sige, salamat. Salamat, Sir Jay. But- Eh, kailangan ko talaga ng trabaho, eh. Paano yan? Mahirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ko po kay Lucas, baka maaaring umuwi na muna siya para dito na lang siya maghanap ng trabaho. Ano naman na makukuha niya yung trabaho dito? Ano, babalik siya sa pagdadrive ng tricycle. Kakarampot naman ng kita. Hirap maging mahirap, Nay. Ay, sinabi mo pa. Susubukan ko na rin maghanap ng trabaho. Kailangan ko na talagang tulungan si Lucas sa paghahanap buhay. Kung habang buhay kaming ganito, hindi kami makakaahon sa buhay. Paano na kapag high school na mga anak namin? Lucas, Yes, ma'am. nagpapasalamat kami ng sermo sa iyong serbisyo sa aming pamilya. Salamat sa pagiging masunurin mo at pagiging mabait. Kahit madalas ka naming napagtataasan ng boses at minsan pa'y nasasaktan. Eh, bahagi po yun ng trabaho ko, sir. Kapag nakabalik kami rito, kukunin ka uli namin driver. Papayag ka ba? Naku, oo naman po, sir.
Alam mo, yung mga naging driver namin, hindi na namin maalala ang pangalan dahil mahaba ng 3 buwan na itinatagal nila sa trabaho. Pero ikaw, 5 taong ka na sa amin. Eh, wala naman pong perpektong amot, perpektong trabaho, sir. Isa pa ho, kailangan ko talagang magsikap para sa pamilya ko. Kaya wala po akong karapatang mamili ng amo o ng trabaho. Salamat sa serbisyo mo, ha? Oh, eto tanggapin mo. Para sa iyo. Ma'am, ano ho ito? Susi ho. Ikinuha ka namin ng bahay sa isang subdivision. Ano ho? Etong pera at kunin mo na yung pamilya mo sa probinsya. At dito na kayo tumira. Malaking halaga yan. Oh, Magtayo ka ng negosyo. O kaya gamitin mo yan sa kung anong naisip mong pwedeng paggamitan yan para makatulong sa inyo. sir. Oh, Yan ang pasasalamat namin sa iyo. Maraming salamat po, ma'am, sir. Sobra na po itong binigay niyo sa akin. deserve mo yan, Lucas. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay, Lucas. Lena, Umiiyak ka na naman. naalala ko lang yung mag-asawa. Kung magsalita sila, nasakit. Alam mo, ilang beses ko rin naisip na layasan sila. Pero nagtiis ako dahil sa pangangailangan natin. Tiniis ko ang bawat masasakit na salita, pati yung mga pang-iinsultong natatanggap ko mula sa kanila. Pero tingnan mo kapalit ng pagtsatsaga ko, Lena. Mapalit ka, Lucas. Mapalit tayo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Totoo ngang lahat ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng yun ay pinapalitan niya ng ginhawa. Ngayon, maaari na tayong magsimula ng bagong buhay natin. Salamat. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko mawawalan ako ng trabaho eh. Hindi ko inakalang biyaya pala ang tatanggapin ko ngayon. Natin, ha? Diyos ko, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga amo ko. Salamat po. Ginamit kong pambili ng 2 unit ng tricycle yung perang ibinigay sa akin ni Mama Sir. Ngayon, 5 na ang tricycle namin ni Nela. Maayos na ang buhay namin ngayon at araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa ibinigay niyang biyaya sa aming pamilya. Ang mga dati kong amo. Mahirap man ang buhay. Kapag nagsisikap tayo at nagsasakripisyo, darating ang panahong aanihin natin ang kabutihang bunga nito. Ako po si Lucas at ito ang aking buhay. Bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Huwag sana tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa halip, maging matatag tayo at patuloy na maging masin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga.
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isang babaeng umabuso ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Glenda. May kaya sa buhay sina Chito at dahil masipag naman kaming dalawa, lalong guminhawa ang buhay namin nang ikasal kami. Nakakahiyamang sabihin, pero dahil doon, kaya nagbago kami. Masarap na itong almusal, Glenda. Ba't nakasimangot ka? Si Neneng kasi, nakita ko, may isa na namang kapitbahay na binigyan ng tanim nating kamyas. Ha? Na naman? Oo! Teka, dati ba niyang ginagawa yun? Oo nga! Ba't di mo siya binawalan? Hindi niya dapat gawin yun. Lalo na't wala tayong permiso. Sinabihan ko na siya. Kaso nga, may binigyan na naman siya kanina. Ha? Ang katwiran niya, kaunti lang naman daw ang hiningi ng kalugar natin. Pangsigang lang daw. Bakit na? Dapat magtanim sila ng may magamit sila. Hindi yung namimirwisyo sila ng iba. Yun din nga nasa isip ko. Alam mo, gusto ko na ngang paalasin si Neneng eh. Dahil matigas ang ulo. Palayas mo na. Madali naman makahanap ng kapalit niya. Kaya natin magbayad. Baka pag ako pang nakapagpalaya sa kanya, naku, baka masaktan ko pa yun eh. Oh, kanina nang lumabas kayo, masaya kayo. Pero nang pumasok na kayo dito, malungkot na kayo. May nangyari po ba sa labas, Nay? Oo nga, Nay. Sumama po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi Rogelio, Regina. Nakita ko kasi si Neneng. Naawa ako sa kanya. Bakit ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Pinalaya siya ng mag-asawang Glenda at Chito. Nagalit daw sa kanya yung mag-asawa dahil sa pagbibigay niya ng konting kamya sa isa nating kalugar. Dalawang yun talaga, oh. Sobra? Yumaman lang parang hindi na marunong makipagkapwa. Oo nga. Yung isa nga nating kapitbahay, inis sa kanila. Kung makapagsalita raw kasi, kala mo kung sino. Masyadong mataas ang tono. Kalahati nga lang ng sweldo ni Neneng ang ibinigay ng mag-asawa. Ay, ano ho? Bakit ganun? Yung kalahati raw, bayad ni Neneng sa mga pananim nilang ipinamigay niya. Brandon, dami pa ng bata rito sa lugar niyo. Oo, Chito. Masaya nga ang dalawang anak namin eh. Ha? Masaya sila? Dito? Nakakainis sa lugar na ito. Kasi ang kukulit ng mga bata, oh, ayan, oh. Yung ang isa, nasigawan ko pa kanina eh. Bakit naman? Ayaw kasi lumayo sa kotse ko. Baka mamaya kasi masagasaan pa sila. O kaya magasgasan nitong kotse ko, di ba? Hindi naman mababayaan ng mga magulang nila. Ikaw talaga, Chito. Masyado kang high blood eh. Kulit eh. Lagi kang mapapaaway niyan. Huminahon ka lang. Nahihirapan po kayo umihi, Nay? Oo, anak eh. Kailan pa ho yan? Siguro mga 1 linggo na. Hindi ko nga lang pinansin. Naisip ko kasi baka mawala rin. Sasabihin ko po ito kay Rogelio para madala namin kayo sa doktor pagdating niya. Wag muna. Oh, Wag muna tayo magpunta sa doktor. Baka naman makuha to sa paglalaga ng dahon ng sambong. sambong. Oo. May mga nagsabi sa akin. Maganda raw yon para makaihi ka na maayos. O sige po.
Sige, manghihingi po ako ng dahon ng sambong para mailaga natin. Pero pag hindi po nagbago yung pakiramdam nyo, dadalhin na namin kayo sa doktor. Manghihingi ka ng mga dahon ng tanim naming sambong. Oo, sana, Glenda. Konti lang naman para sa biyanan ko. Kay Nanay Anita. Inabala mo ako sa ginagawa ko, manghihingi ka lang pala. Pasensya ka na, ha? Bakit kasi kayo mga mahihirap? Ang hilig nyo manghingi ng pananim ng iba. Dapat magtanim kayo sa lugar nyo para hindi kayo makaperwisyo. Ang sakit mo naman magsalita. Oy, bakit? Ilang piraso lang naman ang hinihingi ko, ah. Nakikiusap pa ako. Ang dami mo nang sinabi. Oy, kung ayaw mong masaktan, huwag kang manghingi. Umalis ka na nga dito, perwisyo. Oo, aalis ako. Di man makailangan ako itaboy. Damot mo. Yumaman lang, hindi na marunong makipagkapwa. Oo, Chito, yun ang sinabi ng malditang Regina na yun. Gaga pala ang babaeng yun eh. Nakaperwisyo na nga, siya pa ang galit. At sasabihin pa niya, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Aba. Eh siya itong masama ang bunganga. Ba't loko ka talaga? Pupuntahan ko nga ang babaeng yun. Tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman kinuha yung sambong niyo, ah. Kahit na. Pinagsalitaan mo pa rin na masakit ang asawa ko. Chito, siya ang una nagsalita ng masakit sa akin. Wala kang karapatang saktan ang loob ng asawa ko. Dapat sa'yo tinuturuan ka ng leksyon eh. Aray ko, bitiwan mo ang braso ko. Halika. Aray ko naman! Oh, bitiwan mo si Regina, Chito! Huwag ka makialam dito ha. Hindi mo binibigyan ng leksyon ang asawa mo. Kaya ako magtuturo sa kanya. Sabi ng bitiwan mo siya! Umalis ka na rito ngayon din! Umalis! Alis ako pagkatapos nito. Ayan. Dahil lang! May baril siya! Ano nangyari, Chito? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatay ko si Rogelio, Glenda. Ano? Bakit mo ginawa yun? Nagkialam kasi siya sa away namin ni Regina. Nagalit na ako kaya binaril ko siya. Kaso napuruhan ko. Hindi ka dapat makulong, Chito. Ayoko makulong ka. Ayaw talaga makulong, Glenda. Ay, magtago ka. Tama, magtago ka habang inaayos ko ang lahat. Inay, umiiyak na naman po kayo. Naalala ko lamang si Rogelio, Regina. 3 taon nang patay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis ang walang yan si Chito. Hindi pa rin nagkakaroon ng katarungan ng kanyang sinapit. Nalulungkot din po ako dahil doon, Inay. Pero hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Patuloy po akong umaasa sa malaking magagawa ng Diyos. Madadakip din po si Chito. Huwag po tayong huminto sa pagdalangin. Kumusta ka na dito, Chito? Mas maayos ang buhay ko rito sa probinsya, Glenda. Nakalalabas ako at eto, nakalalanghap ng sariwang hangin. Pero mas pumayat ka pa yata kaysa sa dati. Oo nga eh. Siguro dahil nalulungkot ako. O ano, kumusta naman ang mga anak natin? Ayun, miss na miss ka na nila. Miss na miss ko na rin kayong lahat.
anak, maibabalik ko nga lang ang panahon. Hindi ko nagagawin ang ginawa ko kay Rogelio. Chito. Kaya lang, wala na. Nagawa ko na ang lahat. At si Regina, hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ng areglo. Mr. Chito Rosales. Bakit ho? Mga pulis kami. At dinarakip ka namin sa salang pagpatay kay Rogelio Makabayan. Hindi! Huwag niyo huliin ang asawa ko! Maawa kayo sa kanya! Nagmamakaawa ako sa inyo, Regina. Aling Anita, huwag niyong ipakulong ang asawa ko. Maawa kayo. Tagal naming hinintay na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. At ngayong narito na ang katarungan yun. Gusto mo pa rin pigilin? Ayaw ko pong mawalan ng ama ang mga anak ko, Aling Anita. Kailangan namin si Chito. Kailangan din namin si Rogelio. Pero dahil sa kayabangan at pagiging matapobre ninyo, namatay siya. Wala kayong awa! Regina. Pinagtaguan pa ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Salamat na lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ngayon, pagdurusahan na ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Nagdurusa na ang aking asawa sa kasalanang sa akin nag-ugat. Bago ho ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang manawagan sa mga ginang na nakikinig. Sana'y maging mahinahon kayo sa pagpapayo sa inyong kabiyak at huwag niyo siyang ibuyo sa kapahamakan. Ako po si Glenda at ito ang aking buhay. Mahalaga na ang tao ay maging mahinahon at huwag pumatol sa walang kabuluhang away upang hindi masira ang kanyang buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Susan Robles, Phil Cruz at Jenaline de la Cruz sa papel na Glenda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Migar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang ama ng tahanan ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Beloy. Mahirap kapag ang ama ng tahanan lang nabuyo sa bisyo. Hindi man masira ang kanyang pamilya, maipapahamak naman niya ito. Ganito po ang naganap sa buhay ko. Hindi pwede yan, Beloy. Boss. Malaking halaga ng utang mo sa akin eh. Dapat magbayad ka na. Boss Simeon, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon. Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Ano? Anak ng... Ang lakas ng loob mo maglaro sa pasugalan ko at mangutang sa akin. Wala ka naman palang ibabayad. Boss, huwag ka naman magalit. Babayaran din kita. Pangako, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mahabang panahon ang hinintay ko. Sayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog lang. Kaya bayaran mo na ako. Kung wala kang ibayad, ganito ha. Pagtrabahuin mo sa amin ang asawa mo o anak mo. Aha? Ha? Yung asawa at anak mo.
para makabawas ka ng utang mong visit ka. Bakit ka naman nagkautang ng ganong kalaking halaga sa mayamang yun, Beloy? Ay, Diyos ko. Nalulung ako sa paglalaro sa pasugalan niya eh. Kaya natalo ako ng malaking halaga eh. Diyos ko naman. Kaya pala madalas ka nang walang maibigay na pera sa akin. Eto, pinipilit niya akong magbayad na raw. Eh, paano po yan, Tay? Wala naman po tayong maaaring isangla para maibayad sa kanila. Ang sabi niya, kung wala raw akong maibayad, magtrabaho daw sa kanilang isa sa miyembro ng pamilya ko. Ano? Para makabayad daw ako. Ay, hindi ako pwede. Alam mong operada ako sa matris. At bawal pa sa akin na magtrabaho ngayon. Naku naman, Beloy. Ano ba itong ginawa mo? Nelda, patawarin mo na. Diyos ko. Pangako hindi na ako magsusugal. Kahit kailan. Pero sana tulungan niyo ako sa problema ko. Baka kung ano gawin sa akin ni Boss Simeon pag hindi ko siya nabayaran. Sige po, Itay. Ako na lang po magtatrabaho sa kanila. Pero anak, baka mahirapan ka. Lalo po mahirap kung patayin nila si Itay. Oh, 1 taong kang magtatrabaho dito sa amin bilang katulong, Myra, ha? Yun ay para makabayad kayo sa utang ng tatay mo. Opo. Opo, Sir Simeon. At ayoko sa katulong na tamad at tanga. Gusto ko masipag at alisto. Naintindihan mo? Opo. Masalamat kayo, mabait kami. Hindi namin pinakulong ang tatay mo. Kaya dapat, tumbasan mo ang kabutihan namin. Sige na, Elvira. Ituro mo na sa kanya magiging lugar niya para makapagtrabaho na yan. Sarap ko palang magluto, Myra. Salamat po. At nagustuhan niyo yung luto ko, Kuya Delio. Sarap talaga eh. Sino bang nagturo sa'yo magluto? Si Inay po. Ayun ba? Okay palang nanay mo siya nga pala. Kumain ka na. Liga, sabayan mo na ako. Sige na. Halika na. Alam ko pagod na pagod ka na sa dami ng ginawa mo. Kaya kumain ka na rin. Ma'am Elvira, bakit po? Malandi ko! Ma'am! Bakit niyo naman po ako sinampal? Kitang-kita ko! Nilalandi mo yung anak ko! Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ka na nahiya? Sumabay ka pang kumain sa kanya? Si Kuya Delia po, nagsabi sabayan ko siya sa pagkain. Kahit po tanungin niyo po siya. Sagot ka po! Totoo po yung sinasabi ko. Gusto ko ipaalala sa'yo. Nasa ibang bansa lang ang manugang ko. Pero babalik siya. Kaya layuan mo si Delio. Hindi kita gusto para sa kanya. Ang kapal na mukha mo. Malandi ka! Nelda, bakit umiyak? May nangyari ba habang wala ako? Nagpunta rito ang panganay natin. Oh. Naawa ako sa kanya, Beloy. Bakit nga? Bakit? Kumusta na siya kina Sir Simeon? At saka bakit inabot ng 2 buwan bago siya nakapunta rito? Trabaho niya lahat sa bahay na yon. Tapos, madalas pa siyang sigawan at murahin ni na Simeon at Elvira. Ano? At si Elvira, nananakit siya. Madalas niya saktan si Myra. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Oo naman ang anak natin. Kasalanan ko ito, Nelda. Kaya siya naghihirap ngayon. Gusto ko sanang ialis na ang anak natin doon, Beloy. Kaso, wala naman tayong pera. Ibibigay ko
kay Boss Simeon ang naipon kong pera sa pamamasada ng jeep. Para mabawasan ang utang ko. Para mapadali ang pag-alis ni Myra sa bahay na yun. Myra! Myra! Halika nga rito! Ma'am Elvira? Bakit po? Ikaw talaga, ha? Napakatanga mo! Ma'am, bakit niyo po ako hinampas ng damit niyo? Bakit mo nilagyan naman siya ang damit ko? Ha? Napakamahal nito! Gaga ka talaga. Mama po ako! Gaga! Palipasa! Puro basahan yung damit mo! Kaya hindi ka marunong mag-ingat ang mamahaling damit! Niya ka! Linti ka lang sa sabon mo! Perwisyo ka talaga! Kahapon may nabasag ang plato! Ngayon naman sinira mo ang damit ko! Hindi ko po sinasadya, ma'am. Hindi sinasadya? Idadagdag ko sa utang nyo ang halaga ng lahat ng nasira mo! Buwisit ka! Mabuti naman at naisip mong hulugan ang utang mo, Beloy. Sinigap ko makaipon. Gusto ko po kasi na makasama na namin ang anak namin ni Nelda. Nako, Beloy, kahit naghulog ka ngayon, hindi pa rin mababawasan yung utang mo. Nadagdagan pa nga uli eh. Ano ho? Bakit naman po? Yung anak mo! Sinira yung mamahaling kong damit! Nakabasag din siya ng plato namin. Kaya idinagdag namin sa utang ninyo ang halaga ng mga yon. Pwede ko po ba kayo makausap, Daddy? Tungkol saan, Delio? Tungkol po kila Myra at Mang Beloy. Bakit? Ano tungkol sa kanila? Daddy, sobra na pong pagpapahirap niyo ni Mami kay Myra. Hindi na po makatao yun. Delio? Hindi ko gustong saktan ng loob ninyo pero mali po talagang ginagawa ninyo. Maging ang pagdaragdag ninyo sa pagkakautang nila. Hindi mo kami dapat pagsabihan ng ganyan. Mga magulang mo kami. Dapat nasa panig ka namin. Oo, mahalaga po kayo ni Mami para sa akin. Ayoko po naman na may masamang masabi sa inyo, mga tao. Bakit ba ganyan ka, ha? Siguro, nagkakagusto ka sa Myra na yun, ano? Po? Totoo marahil ang hinala ng mami mo. Daddy, hindi po totoo yan. Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Gusto ko lang naman po magbago kayo. Matakot kayo sa karma ng masama ninyong ginagawa. Kaya ka pala naiinis dahil sa anak natin. Oo. Mas pinapanigan pa niya mga taong yun. Ay, talaga niya si Delio, oo. Paano hindi nag-iisip? Na nga siya ang pag-usapan natin. Pati paniningil natin pa utang, masira din. Elvira! Oh, bakit? Uy, Simeon, bakit tayo kung natatakot yan? Wala tayong preno. Ha? Ano? No, hindi! Kumapit ka, mahuhulog tayo sa tuloy! Kapit! Opo, Nay. Pinauwi na po ako ni Kuya Delio. Ano? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpa-uwi sa'yo? Patay na po si Ma'am Elvira at Sir Simeon. Nahulog po sa tulay ang kotse nila nung makalawa. Diyos ko. Ano? Ayun po, pinaglalamayan po ngayon ang bangkay nila. Marahil paraan na ito ng Diyos upang makawala ka sa kanilang kalupitan. Siguro nga po, Inay. Pero naaawa pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko, ha?
Kasalanan ko kaya ka naghirap. Tay, Ngayong narito ka na uli, anak. Lalo ako magsisikap para maging maayos na ang buhay ng pamilya natin. Tinupad ko ang pangako ko sa aking mag-ina. Katunayan, tapos na ngayon sa college si Myra. Sana naman po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si Benoy, at ito ang aking buhay. Payapa ang buhay ng taong sa tawag ng bisyo ay lumalaban. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, at June Martin Legaspi sa papel na Beloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Nancy. ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo'y binatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ang kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy. Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit, may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko. Asawa ako ng bunsong kapatid mo. O hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasala, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad-balan ako. Bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsusolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasampid ka sa pamilya namin. Ano bang gusto mo gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya. Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa pangalan ng kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Huwag na. Para hindi ka na niya pagsungitan na tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Oy, bakit naman kami mag-aaway? Pagkikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayo magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira, kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin.
Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, di umalis ka. Wala kang karapatan tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo. Ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala akong balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. Bakit pinagdidilatan mo ako? Nangangatwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawang masama sa'yo sa konting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag kang sasagot-sagot pa ba lang sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang! Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie. Kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Di lumabas din ang dahilan ng pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away. Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan. Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama! Ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para mayroon akong makasama sa bahay. At natutuwa ako. Dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gaga! Ano ito? Walang yaka, man! Sige, Walang yaka! magbunga nga ka pa. Murahin mo pa ako. At nang lalo kang masaktan. Ikaw na kaya walang ginagawa maghapon kundi umistapay at magbisyo? Ikaw pa may kailang magalit at manakit sa akin? Kasalanan mo eh. Kapag narito ako sa bahay, lagi ka nagpaparinig na tamad ako. Totoo naman tamad ka! Ayaw mo magtrabaho! Ano magagawa ko? Wala akong makita ang maganda kayod. Namimili ka kasi ng trabaho! Wala ka naman pinag-aralan? Wala kang alam kundi bumarkada, uminom? At ikaw? Kung hindi pa ako paminsan-minsang nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada! Ayaw mo mapagsabihan! O ayaw mo naman magpakatino! Responsable ka, tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo! Sige, talakpat! Talakpat! Aray! Talak! Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay! Kapag ganitong nananakit may katawan ko, talagang gusto ko makapagpatayan! Bakit ako susugurin mo? Asawa mo kaaway mo siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito! Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka? Mapagkamkam! Makapal ang mukha mo! Aray ko! Kanino mo mukha mo? Alam ko, diba? Baka mapilitan ka lumayas dito, kakalbin ko. Para makatulog. Sige. Ano? Gusto mo busog ang mukha? Baka na! Tagal na ako natitimpi sa'yo lalabanan na kita! Sige, sige! Dapat ka! Sige! Tayo! Hindi kita lalabanan! Ano problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, kasalanan mo yung kapitan eh! Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. Awayin ba naman kita? Kung hindi masama ugali mo? Ikaw ang masama ugali, Ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan!
Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi nila ba ako nire-respeto? Pasensya na ho, Kapitan. Nire-respeto ho namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, Kapitan. Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Kahit na malayo ang nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, Sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa iyo rito sa ospital. Naagapan ka mailigtas sa mga doktor sa nangyaring atake sa iyo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad, malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa iyo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Si Nancy. Si Nancy? Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy? Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Natapos ng gusot na namamagitan sa atin. Nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito po ang isang binibini na maglalahad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ang aral sa buhay. Siya po ay si Dolly.
Isa po akong nurse. 3 taon na ako nagtatrabaho sa isang ospital. Nung kunin ako ni Briggs para maging private nurse ng mami niyang may sakit. Nobyo ko si Briggs. At aaminin ko, dahil sa labis kong pagmamahal sa kanya, ako ang gumawa ng paraan upang mapansin niya ako at ligawan. Kaya naman ang kunin niya ako upang alagaan si Mami Pilar ay labis kong ikinatuwa. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Salamat sa pagbisita mo sa akin, Dali. Mami, hindi po kayo basta binisita lang nitong mahal ko. Anong ibig mong sabihin, Briggs? May iba bang dahilan ang pagparito ni Dali? Opo, Mami Pilar. Ano yun? Pakakasal na ba kayo? Ay, mabuti. Upang makita ko pa ang aking magiging apo. Ang mami talaga, oh. Hindi pa po kami pakakasal. Mula ngayon, si Dali na po ang magiging nurse nyo. Siyang mag-aalaga sa inyo. Talaga, Dali? Opo. Ay, pinag-resign po ako ni Briggs sa pinapasukan kong ospital para po maalagaan kayo. Salamat naman at pumayag ka. Siyempre naman, papayag siya dahil mahal niya ako. At mahalaga sa akin ang mga mahalaga sa iyo, Briggs. Masaya ako at makakasama na kita ngayon, Dali. Hindi na ibang tao ang mag-aalaga sa akin at magmamalasakit. Wow, talagang piyesta tayo ngayon, paring Briggs. Man. Ang dami nating iinumin at pulutan. Sabi ko naman sa iyo, Dave, di ba? Babawi ako. Sa ilang linggong hindi ko pag-inom ng alak. Dahil sa pag-aalaga ko kay Mami Pilar. Bilib ako sa'yo. Ang lakas mo kay Dali. Ako pa? Akalain mo, iniwan niyang ospital para sundin ka. Teka, inom na ako. Alam mo, pare, mas malaki kasing pinapasweldo ko sa kanya sa pag-aalaga niya kay Mami Pilar. At palagi pa niya ako makikita at makakasama. Alam mo naman, patay na patay sa akin ang babaeng yun. Anong plano mo ngayong nasa inyo na si Dali? Ay, ano ba? Eh, di yung sinabi ko sa'yo. Talagang itutuloy mo yun? Natural! Alam mo, ako lang dapat magmana ng kayamanin ni Mami Pilar. Ako lang. Bagay, kahit ako lumagay sa katayuan mo, hindi rin ako papayag na magkaroon ng kahati sa mamanahin ko. Teka, alam na ba yun ni Dali? Sasabihin ko pa lang. Pero sigurado naman ako papayag yun. Dahil hawak ko ang puso niya. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa mami ni Briggs, anak? Ayos naman po, Nay. Mabait si Mami Pilar. Tsaka hindi mahirap pasunurin sa mga instruction. O kayo ni Briggs. Nay, kung yung inaalala nyo, baka nakalimutan ko na yung pangako ko sa inyo. Hindi po. Kahit na mahal ko pa si Briggs, gusto ko pa rin tuparin yung pangako ko sa inyo. Ngayon ay walang iba kundi ang ikasal ng malinis. Ay, salamat naman, anak. Para din naman sa'yo. Kaya gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Upang kung sakali mang hindi kayo magkatuluyan niyang si Briggs, malinis ka pa rin. Nay naman, huwag niyo naman sabihin na hindi kami magkakatuluyan. Mahal ko po si Briggs. Ang sabi ko, kung sakali, walang masama, anak, na maging handa ka sa mga bagay na maaaring dumating. Ang gandang kwintas nito, Briggs. Mahal ito, no? Nagustuhan mo? Okay lang. Basta para sa'yo. Salamat. Higit pa dyan, Dali. Higit pa dyan ang ibibigay ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Ibig mo sabihin, balak mo nang magpakasal tayo? Oo naman. Pagkatapos na maisagawa natin ang binabalak ko. Ha? Anong binabalak mo? Alam mo kasi, gusto ni Mami Pilar na yung 50% ng kanyang yaman ibigay sa charity. Ha? Sinabi niya sa akin yun, kaya nalaman ko.
At yun ang ayoko mangyari. O anong gagawin mo? Kailangan mo wala na siya. Habang hindi pa niya na ipapagawa sa abogado ang gusto niya. Ano? Gusto mong mawala ang sarili mong ina? Makinig ka, ha? Alam mo, hindi ko sa tunay na ina. Ampun niya lang ako. Matandang dalaga si Mami Pilar. At 10 taon ako nun nang ampunin niya ako. Ano? Kaya okay lang sa akin. Kahit mawala pa siya. Briggs! Madali lang naman ang gagawin natin, di ba? Ha? Teka. Eto. Itong boteng nakikita mo. O anong laman yan? Ito yung iahalo mo sa pagkain ni Mami. Para unti-unti siyang manghila. Akong gagawa? Siyempre! Sino ba naman? Di ba ikaw ang nurse niya eh? Pero, nabawasan ko nito ang konti dahil napainom ko na sa kanya yung iba. Kaya nga, medyo mahina na siya ngayon. Dali, tulungan mo na ako. Para din naman sa atin to eh. Kapag nakuha ko ng lahat ng yaman ni Mami, mabibigyan kita ng ingranding kasal at isang maginhawang buhay. Hindi naman ako naghahangad ng ingranding kasal. Kahit simpleng buhay at kasal lang, okay na yun sa akin. Basta kasama lang kita. At isa pa, masama yung gusto mong gawin. Kasalanan yun. Eh, ayoko naman ng ganong buhay lang, Dali. Ang gusto ko, marangyang buhay ang maibigay ko sa'yo. Pati na sa mga magiging mga anak natin. Kaya sige na, pumayag ka na. Pero, yun ay kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang sinabi ko. Napakasama niya. Matapos yung kupkupin at bigyan ng magandang kinabukasan ni Pilar, ito pa ang igaganti niya? halos hindi nga ako makapaniwala, Nay, na ganito kasama yung lalaking minahal ko. Baligtad ng ugali niya sa maganda niyang muka. Wala siyang kwentang tao. Layuan mo na siya, anak. Pero inay, mahal ko po siya. Mahal na mahal ko. Kaya handa kang gawin ang gusto niya, ganun ba? Anak naman, matakot ka sa Diyos. Isa kang nurse, katulong ng doktor upang magdugtong ng buhay, hindi upang pumatay. Inay! Iwan mo lang lalaking yon. Ipapahama ka lamang niya. Baka nga ginagamit ka lamang niya upang matupad ang masama niyang balak. Hindi ko po siya maaaring iwan. Dali! Kawawa si Mami Pilar. Kapag ginawa ko yun, tiyak nahanap si Briggs ng ibang nalason sa kanya. Kung ganun, anong gagawin mo? Ayon sa pagsusuri, lason nga ang laman ng boteng ito, Dali. Oh, Diyos ko. Kung gusto mong tulungan ng mami ng nobyo mo, kailangan ipaalam mo sa kanyang katotohanan para maingatan din niya ang kanyang sarili, lalo na pag wala ka sa bahay nila. Oh, Doc Jemuel. Kailangan sabihin mo rin ito sa kinauukulan. Pero dapat malaman ito ng kinikilalang mami ni Briggs. Oh, napakasakit, Doc. Bakit ganito pang lalaking una kong minahal? Siguro, hindi talaga siya para sa iyo. Magpasalamat ka na rin na habang maaga, nalaman mo ang tunay niyang ugali at makapagliligtas ka pa ng isang nilikhang wala namang kasalanan. Ang sarap pala magluto ni Dali, Briggs. Dami ko nakain. Parang gusto ko pa eh. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya, pabaunan ka mamaya pag uwi mo. Nasaan nga pala siya? Nasaan pa? Di pinapakain si Mami. Ibig mo sabihin, nakumbinsi mo siya? Nangihina na si Mami, kaya sigurado ako, ginagawa na ni Dali yung gusto kong mangyari. Ha? Galing mo talaga, pare. Lahat ng gustuin mo, nakukuha mo. Eh di, kapag wala na si Ma'am Pilar, pakasalan mo na si Dali. Hindi ah. Ha? Nuko, di ko siya mahal. Ginagamit ko lang siya para sa bala ko kay Mami Pilar.
Kaya pag nagawa niya na yon, goodbye na siya para sa akin. Bakit ganon, Dali? Akala ko ba nangihina na si Mami? Bakit ang makita ko sa kanina, parang lalo siyang lumakas? I'm sorry, Briggs. Pero hindi ko kayang gawin yung gusto mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Hindi ko kayang gawin. Ang iniutos mo, lasunin ko ang babaeng umampon at nagpala sa'yo. Walang hiya ka! Pinaniwala mo kung susundin mo ako. Yung pala, niloko mo lang ako, ha? Tama na yan! Itigil mo na ang pananakit kay Dali. Mami Pilar, nakakatayo na kayo? Oo, dahil pinagaling ako ni Dali. At matagal ko na ring alam ang maitim mong balak. Mami... Isa kang ahas, Briggs. Matapos kitang kupkupin, pagpabalakan mo pa akong patayin. Magpapaliwanag po ako. Sige na, Mamang Polis. Hulihin niyo na ang lalaking ito. Sir, hindi. Huwag po. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko! Ang hayop na yun. Sinaktan ka pa. Hayaan niyo na siya, Inay. Total nakakulong na siya. Pasensya ka na sa mga nangyari, Dali. Okay lang po yan, Mami Pilar. Basta importante, ligtas kayo. Pero nasasaktan at nalulungkot ako. Dahil ngayon, mag-isa na lang ako. Huwag kang mag-alala. Madalas ka naming dadalawin ni Dali. Hindi kaya maaaring dumito na lang kayo? Po, ituloy mo na lang ang trabaho mo sa akin, Dali. Akala ko, makakasama na uli kita sa ospital. Hindi pa rin pala. Gusto kasi ni Mami Pilar na magtrabaho pa rin ako sa kanya. Sa bagay, okay yun. Mag-isa na siya at matanda na. Talagang kailangan na niya ng tapat na makakasama. At ikaw yun, Dali. Kaya lang, baka hindi mo makalimutan dito si Briggs. Wala na siya sa puso ko, Doc Jimwell. Mula pa nang malaman ko yung maitim niyang balak kay Mami Pilar, nagbago na yung damdamin ko para sa kanya. Lalo pang nawala ang pagmamahal na yun nung marinig ko yung usap-usapan nila ng kaibigan niya si Dave. Salamat naman. Ngayon, may chance na ako. Ha? Anong ibig mo sabihin, Doc Jimwell? Noon pa, may damdamin na ako sa iyo, Dali. Oh. Pero dahil may boyfriend ka na, inilihim ko na lang ito. Pero ngayong wala na kayo, wala na rin makapipigil sa akin para bigyan laya ang damdamin ko sa iyo. Naging mabilis ang paglimot ko kay Briggs. Hindi lang dahil sa masama niyang ginawa, kundi dahil na rin kay Jimwell. Tunay ngang ang makagagamot sa isang pusong sugatan ay isang pusong nagmamahal. Ako si Dali. Ito ang aking buhay. Narinig po ninyo isang kasaysayan at naway kinapulutan nyo ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Janelle Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Dolly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Sa ko ng high school, pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon, pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ng pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior. Inaapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi nyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mo wala ang lignat niya. Ay, naku. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo ba ito? Lawa akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin ng pera. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Nelly at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang waser na yon? Waser na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay. Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak, tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Umuwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. Mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manong gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mong sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mong idamay dyan sa bisyo mo. ang arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad ng walang hirap. Mababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magbabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, oh wala na, tapos na ang trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad! Ano ba yung kinagagalit nyo? Buti nga kumikita na maayos si Nancy. Gago. Bakit niyo ko sinuntok? Dahil baluktot ang katuwiran mo. Hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsabu-sabu ang alam mo. Wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak. May bityo pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo ng bisyong yan. Habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayo pintas! Alis na lang kami rito! Parang hindi nyo na kami mapakailaman! Bumalik ka rito. Hoy, James! Hindi pa tayo tapos! Naku, ano bang dapat natin gawin para magbago ng batang yon? Ano? Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Binuyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaing Tonya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay!
Sana pag natokhang siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Balaing Tonya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Ay, Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Elia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy, kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oh, gagawa ko ng paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ibinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan ko. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila ng maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po akong mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang adik. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Napapansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martino. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan. Balae, kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ay, ayos naman, Balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Ah, kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung 1 linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na akong hindi nakakadalaw sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. Salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito, maunawaan na tayo ng ating mga anak. Ipalagay ko naman ay naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo.
Nanay Nelia. Nancy! Oh, narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia. Oh. Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. O si James, alam niya ba ito? Nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alay ka sa loob na ko. Matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy. Malaya na siya. Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Oh, Nancy! James! Kita rin tayo ulit. Matapos ng 4 na taon, ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Para ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Mabawi ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.